Hiya, what's up? Ako nga pala si BT at nandito kayo tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Apa! At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Dareds Channel. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Dareds Channel, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Dareds Channel. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Dareds Channel at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Advertiser, ha? Hello mga ka-legit podcasts. Another good news po, no, patungkol po sa mga advertisers na lumipat na at tuluyan na nga na bumalik dito po sa EAT. So, ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And this time, eto na nga, no, dahil October 30, 2023, naglabas na naman po ang Kantar Media Urban Rural ng isa sa pinag-uusapan kung bakit ganun kataas, no? Sabi po dito, yung Procnoy po kasi na Facebook page is ano yan, Team Tape yan, mga defenders po ng tape yan. Eddie wow! Eddie wow! Wow! 5.6, it's showtime. It Bulaga, GMA 14.8. O di ba ga? It TV5. Ano yan? 1.2, 12. Hello. Talaga lang, ha? Someone's calling. Ano ang pinagkasabi ko? Etong Kantar talaga, magaling, no? Magaling talaga siyang magbigay ng mga ratings. No? Wala siyang inilabas na panalo ang EAT. Nahiya pa siya, no? Sana tinais mo na lang ng konti yung It Bulaga GMA. Ginawa mo na lang, pinantay mo na sa 5.6 ng It's Showtime, tapos ginawa mo na lang 5.5. Diba? Nahiya pa ng konti. Tapos EAT, TV5, di nga! Di wow! Ay nako, grabe! Parang napaka-imposible naman niya, no? Yo! Yes, yo! Ay, nako. So, alam na natin, 'di ba? So, ito pong Kantar Media, ngayon na lang natin naririnig, ano? Kasi parang, ewan ko kung may credibility pa ba tong Kantar Media na to, at hindi natin alam kung ano po yung gauging material sa ginagamit nila para po masabi talagang ganito kataas yung ito pong ano na to, ito pong rating na to. Kasi October 30, 2023, noong Monday, di umano, ay mataas ang rating na nakuha, 14.4. Tapos, dito naman sa kapatid VAS, ito October 30, 2023, this is coming from, ito po kapatid VAS cluster na to, ha. Ito medyo paniniwalaan pa natin, no? 3.8 EAT, It Bulaga 4.4%, and then It Showtime 2.4%. So lumalabas na talagang talagang walang kinikilingan din ang kapatid VAS kahit pa sa EAT ay TV5 ang kanilang home channel. Pero so ito EAT 3.8%, 4.4, It Bulaga 2.4. Ba't ko ba pinapaliwanag, nakikita niyo? Medyo tumataas ang It Bulaga. Yung tape. It's a miracle! Pagpatuloy natin nga, tingnan natin. nilalabas pa rin nila yung totoo, eto, no? Bas, so, kung tumaas man sila ng ilang porsyento, it doesn't mean na talagang ano na sila sa buong programa or dun po sa buong mga
programa sa television sa Free TV, talagang nangunguna na sila kasi ang pinagbabatayan pa rin at nagmamatter pa rin yung dami po ng mga advertisers na talagang nagpi-place ng ads po sa inyo. Kasi 'di ba bilang isang business company, dito po yung mga networks, doon po na talaga nabubuhay ang ilan sa mga programa. Tama si Darren's channel dyan. Yung mga advertisers na pumapasok sa isang programa, yun ang bumubuhay sa kanila. That's right. No? Nakita naman natin ang EAT is napakaraming advertiser na dadagdagan, 'di ba? May mga sumasamang mga bago, 'di ba? May luma, may bago. Kasi yung ratings na yan kung tutuusin sa akin lang. No? Siguro naglalaro naman, hindi naman kasi masasabi natin na ang EAT is habang buhay mataas lang ng mataas. Pero meron din sila ng konting bababa. Pero alam nyo ang tactics ng EAT, no? Ng legit Dabbercats at ng TVJ. Kung nakikitang ganyan, medyo mag-iisip sila na matinding attacking gagawin sa susunod para mabawi uli yan. Ganyan kahit naman nasa Itbulaga pa sila, di ba? Nasa GMA pa. Ganun ang mga ginagawa ng TVJ at ng legit Dabbercats at ng mga taong nag-iisip ng mga segments ng Itbulaga noon. Di ba? Ngayon, ngayon, kung mataas sila, di wow. Di ba? Ganun yan at least, yung Itbulaga na pangalan is hindi napapahiya. Dahil yung pangalan na yan is pinaghirapan talaga ng TVJ yan. Di ba? At saka kung tutuusin ang GMA7 kasi, no, alam naman natin na malakas ang signal niyan. Kahit saan pasok yan. Hindi katulad ng TV5, hindi pa masyadong lumalawak ang signal niyan kung tutuusin. Kaya hindi pa masyadong makasabay yan sa mga ratings na yan. Pero kung talagang maaayos yan, lahat magiging planchado na lahat at abot na lahat, ayan na. Doon na magsisimula ang tunay na laban. Di ba? Ang board productive, ito pa isa. Ito po ay isa rin sa mga Facebook page na makatape din ito, no? Ratings, Wagi ang Tape Incorporated, produce Kapuso Noon Time Show. Ito ay parang Team GMA. Yan, Battle of Noon Time Show, October 30, 2023, Monday. EAT got 3.8, GMA Kapuso Itbulaga 4.4, Init Showtime got 2.4. Medyo ito, magkamukha sila nung nung kanina. So medyo mataas po, no? Nangunguna sila ngayon sa rating. Noong October 30, 2020. May himala! Monday kahapon. So hindi lang natin alam kung or nung isang araw, Tuesday pa lang, Tuesday. So, dahil po dito, talagang ikinakabahala po ito ng ilan. Ito na nga, isa sa pinaka-hot news po ngayon. Kasi matapos po ang sunod-sunod na controversial issue, patungkol po dito sa isang balita na kumakalat ngayon sa lahat ng social media platform. About nga dito sa parang pagiging closeness, kung saan nakikita yung closeness ni Paulo Contis at Ara Agustin sa Itbulaga. Nagba-viral po yan ngayon. So, dahil dito, marami po talagang isa sa mga parang tinitignan ng mga advertisers o quality ng isang programa na tinitignan nila is yung values at kung gaano po ka-credible yung isang programa, kung bakit po napipili na talagang mag-place ng ads. At marami na rin po ang naglabas ng kanilang mga statement na isa sa mga kadahilanan kung bakit iniiwan at ayaw ng mga advertisers ang Tape Bulaga dahil na rin po kay Paulo. Si Paulo daw di umano ang nagiging dahilan kung bakit napipigilan ng mga advertisers na mag-place ng kanilang ads dito po sa nasabing programa. Ikaw naman pala, Paulo At saka yan na naman, may bago ka naman, Chika Beng Beng. Ikaw naman talaga, grabe. No, ayan na naman, may issue na naman na lumalabas sa kanya. At may nalilink na naman. Paano yung isa? Diba? Naku! Ang lalaki nga naman kapag ikaw ay nagpadala, siguradong matatamimi ka. Kapag ika'y nabiktima, ikaw ay iiyak na lang, siguradong kawawa ka. Makiramdam ka lang sa silong ni Kaka. Ay, nako, Paulo. Ano na naman yan? Grabe. Iba talaga, no?
Iba talaga ang pogi. No? Kaya mga katunay, di ba? Pogi si Paolo. Ay, di ba? Nakikita mo naman, no? May bago na namang nalilink sa kanya, no? Nai-issue na naman. Para nakikita may bago na naman na nila-love team siya. Di ba? Kaya yung sinasabi na, parang sinasabi si Paolo, ang nagiging dahilan kung bakit yung mga advertiser ay ayaw kumilos papunta ng Tape Bulaga. Ano ba yun? Parang sinabi na tanggalin nyo na si Paolo sa Eat Bulaga. Tape. Lasma, no? Malay mo siya may balat sa puwet. Di ba? Pa nga netong isang radio station na to, na sinabi niya na tanging si Mr. Isko Moreno, or ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno na lang ang nagiging nagpapasok daw di umano ng pera dito po sa Tape. Kaya talagang inaalagaan nila ngayon. Mas lalo na po ngayon na talagang naging controversial ang pangalan ni Paulo dahil po dito sa kanyang pagiging babaero, no? Alam naman natin na ilang beses na rin nag-fail yung kanyang relationship. Una, nagkaroon po siya ng anak dito kay Miss Liam. Yung nagpaparami siya ng lahi, no? Cancer po ng EB Babe na nagkaroon din siya ng anak na hanggang ngayon hindi niya pa rin sinusuportahan. Wala po siyang any parang gusto na nga magpapalit, no, ng kanilang apelido. And pangalawa, nagkaanak din po siya dito sa isa ng mga actress na ngayon ay masaya na nakatira sa New York at married na rin po sa kanyang panibagong husband. At syempre, pagkatapos nun, meron siyang girlfriend na si Miss Ian Santos. Hindi natin alam kung siya'y buntis or whatever. So, for whatever reason... Nangungulekta ka, Ang sabihin niya, mas maraming lahi, mas masaya raw. Nakikita ng ilan na talagang kapansin-pansin na yung pagiging malapit nitong si Paulo at saka si Ara San Agustin. Di lang natin alam kung ano ba talaga yung real score ng kanilang relationship. Pero isa sa mga pinoproblema ngayon ng nasabing network or nasabing Tape is, kung matatandaan ninyo, sinabi po sa interview ni Tito Sen na marami na pong mga nag-advance payment para po dun sa kanilang parang buong taon para po ma-place yung kanilang mga advertisement. Pero dahil po nung nagpaalam ang OG or original host na TBJ dito sa branded Eat Bulaga noon, ay marami po talagang nanghinayang dahil nang hinayang dahil nakapag down payment na sila, hindi na nila ma-take out yung kanilang money. Pero this time, ito na nga, no, buo na po ang kalooban ng ilan sa mga advertisers na talagang hindi na sila magre-renew ng another year para dito sa Tape. Kaya kung mapapansin ninyo, talagang pinaiingay po nila yung ratings na naaabot po ng Tape or Television and Production Exponents kung saan naglalabas po ng sunod-sunod na mga winnings, rating, ang Tape para po talagang mabuo muli yung kanilang kredibilidad doon po sa mga advertisers. Kasi syempre, ang mga advertisers isinitignan yan kung gaano kaganda ang kanilang performance based po sa inilalabas na mga legit na mga nagbibigay ng mga ratings ng mga kumpanya. At isa sa pinaka-legit yan, yung AGB Nielsen. Kasi hindi na po talaga gumagana or hindi na po talaga pinaniniwalaan tong Kantar Media dahil nabalitaan nga na ito ay pro-ABS-CBN. So, wag na natin basihan yung mga yan, di ba? Ang kung tutusin, kitang-kita naman natin ang EAT sa araw-araw malakas. Siguro kung bumababa man sila ng ganyan na pinapakita na nagiging pangalawa sila, ngayon lang, hindi naman madalas yan. Dahil nga sinasabi ko, kapag nagkakaganyan, ang mga resulta, no, talagang umiisip sila ng paraan, ang legit na barkada sa TBJ, na ma-entertain uli ang mga tao. Siyempre, parang may kulang Ganto, kailangan umisip tayo. Kaya maganda yung yung TBJ, di ba? Kumbaga, laging may bagong inilalabas. Ganun yan Yung mga tao laging may inaabangan. Yun ang importante. At saka yung mga advertisers, kung ang EAT wala talaga, kung natatalo talaga hindi na madadagdagan yan, hindi dadami. Pero hanggang ngayon, kumakapit yan. Tsaka ganyan naman talaga labanan sa noontime show May nagiging number 1, may bumababa sa pangalawa, tapos magiging number 1 uli. Ganun naman yun
So, dahil dyan, yun ang isa sa pinakamalaking problema na kakaharapin po nila. Kaya nga po, di ba may nabalita na parang nagbabawas na sila ng oras, naghahanap na rin sila ng kanilang kakulab. So ngayon naman, magre-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa kaka-upload lang natin. Sabi ni Erlyong, delikado yan. Sigurado bahay bata lang ang purpose ni Sugod counting dyan. So, tinutukoy niya po dito yung issue nga, no, dahil sabi nga ng ilang mga netizen, mag-ingat-ingat daw si Ara, baka daw anakan lang siya niyan. Sabi naman ni Joel Lau. Kasi naman si Paolo talaga nangungulekta ng panganay. Ikaw grabe Sko, tama na yan. Dapat makahanap ka na ng forever mo. Ay! Good morning, Idol Dareds. Happy holidays. Watch lang tayo ng mga vlogs mo pag ganitong walang work. Hashtag legit Davercads. Hashtag TBJ on TV5. Ayan. Shoutout po kay Mr. Joel Lau. Salamat po sa inyong palagi ang panonood at pagsubaybay. At maraming salamat din sa palagian ninyong pagkomento sa lahat ng ating pong mga updates. Mga daily updates. And another comments coming from Mr. Ferdinand Perez. Maganda yan, love team na paara. Mag-uumpisa pa lang para na ang katapusan. So, ito naman po yung komento ni Mr. Perez. Parang alam na nila yung magiging ending Perez. So, asahan natin niya na talagang ang ending niya kasi nag-post na po si Miss Yen na parang something is going on. Parang nasa sila, rock stage sila ng kanilang relationship. Ayun, natating nato kaya ng video na nagmula kay Dareds Channel. Ayan mga katunay, ano ang masasabi nyo about dito sa video na ating binigyan ng reaction? Ayan nakita nyo naman si Paulo, mukhang may bago na naman. At yung TVJ, ang E80 is pangalawa. Tapos doon sa isa talagang bumaba. Talaga ba? Ayun, comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.